Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko lang na hindi talaga ako mabitaw-bitawan ng amo ko. So nahirapan siya. Nakakuha na sila ng katulong, oo. Nakakuha na sila pero talagang pinupursu niya pa din ako talaga na alam niyo yun, magtagal pa dito. Yung nag-aano siya na alam niyo yung parang ayaw niya na talaga akong palitan, ganun. So, nung linggo, kasi yung mga upload ko, late na yan kasi nga wala akong load sa cellphone. So, in-upload ko sila para kahit wala akong load kasi nagtitipid ako para hindi na ako makapag-load sa March. Kasi sayang yung yung load, hindi ko naman maubos. Ayan. So, nung linggo, pagkagising niya, may kinausap niya ako, sabi niya sa akin kung alam ko ba daw yung proseso kung paano pumunta ng Amerika. Sabi ko, may alam naman ako po, sabi kong ganon. Tapos sabi niya, alam mo ba na mahirap makapasok doon kasi ganto, ganyan, madaming proseso, ganyan. Sabi ko, oo. Sabi niya, yun, parang inaano niya ako ba na mahirap nga, na hindi. Tapos, pinakita niya pa sa akin na merong 75 na lugar na inano ngayon yung Amerika na pahihirapan, medyo mahirap, hindi mo na magre-release ng visa. Pero wala naman doon yung Pinas, kaya okay pa din tayo. Ayan, tapos hanap siya ng hanap, sabi niya, kaya niya daw na malaman kung may application na daw ako doon sa yun nga, sa Amerika or hindi. Sabi niya ganun. Hindi ko lang alam kung anong gusto niyang patunayan. Parang sinasabi, hindi ko lang alam Sinasabi niya siguro baka wala pa akong application doon. O kaya baka nag-aano lang ako na para makauwi. Or tinatry niya yun para ma-delayed ako na baka gusto niya pa akong patagalin. Baka sasabihin niya, sa sunod ka na mag-resign kapag malapit na yung visa mo. Kasi matagal pa daw yun, sinasabi niya sa akin. Abutin pa yun ng 1 taon mahigit, sabi niya ganon. Tapos ang ginawa ko, kasi parang ayaw niyang maniwala, pinakita ko sa kanya yung picture. Nandoon, ewan ko, yung ibang follower ko sa Facebook nakakita ata noon, pinost ko. Yun yung message ng immigration, ng US Embassy sa boyfriend ko na nakalagay doon na na-receive na nila yung sinabit namin na form para sa K1 US visa and inaano na nila, tinitignan na nila ngayon, sabing ganon. So, nakalagay doon yung bayad nga ng boyfriend ko. Kumaltas ata sila ng 600 plus. And then, yun, nakalagay doon pati yung number na kung pwede mo ma-locate kung ano na yung application mo, ano ng status. So, nakalagay doon pati yung pangalan ko, pangalan ng boyfriend ko, birthday namin, ganyan. Tapos, pinakita ko sa kanya, buti na lang kamo yung boyfriend ko, mautak din. Alam niyo yung tinakpan niya ng kamay yung pangalan ko, pangalan niya, tsaka yung number na pwedeng i-check. So, bali yung Genevieve lang na pangalan yung nakikita sa kanya, yung apelyido na lang na Troncoso. Ayan, tapos yung number is hindi talaga sarado or nakatakip talaga. So nung pinakita ko sa amo ko, dali-dali niyang chinek sa cellphone niya kung paano yun mahagilap. Gusto niyang i-check yung status, tapos sinihingi niya sa akin ngayon yung parang code number. Buti na lang kamo, tinakpan ng boyfriend ko. Kaya sabi ko, wala, nandyan. Sabi ko, wala, tinakpan niya. Sabi niya, bakit niya tinakpan? Sabi ko, hindi ko alam. Mamaya, hingin ko na lang sa kanya yung, yung full na picture. Sabi ko, ganon. Tapos, kunwari, in-screenshot ko, tas tinanong ko yung boyfriend ko sa harap niya. Pero alam ng boyfriend ko na hindi ko kailangan yun. Tapos sabi niya kasi, ayun, so nung hindi gumana yung tactic niya na patagalin ako dito, na i-extend pa ako, ang sunod niyang hinirit is, pwede bang yung kapatid mo na lang yung kunin ko, ipalit ko sa'yo dito? Sabi ko, wala yun sa Pinas. Sabi ko, gano'n, di ba nung nakaraan, kukunin yun ng kapatid niya, inindian ko. Akala siguro nagsisinungaling ako na bumalik ng Kuwait. Akala siguro nandyan lang and ayaw lang patrabahuin doon sa kapatid niya. Kasi baka iniisip niya sinisiraan nung katulong doon yung Tapos ngayon, kinukuha niya, kukunin niya daw yung kapatid ko. Sabi ko, wala dito, wala sa Pinas, nasa Kuwait na.
Tapos sabi niya, pwede naman daw yun na umuwi para lang makapunta dito. Tapos isip-isip ko, hindi ko iti-take risk yung buhay ng kapatid ko doon. Sabi niya kasi maliit daw yung sahod doon compare dito. Tsaka Kuwait daw is nakakatakot. Kasi nga yung mga kapitbahay ng kapatid ko, na-rape kasi yung dalawa. Dalawa talaga yung nagahasa doon, kaibigan niya. Kaya nakwenta ko yun sa amo ko. Tapos sabi niya kasi delikado daw doon, ganyan, ganyan. Tapos sinabi ko sa kanya, buti na lang, sabi ko, mabait naman yung amo niya. Sabi ko, pulis kasi, tsaka takot yung mga alaga niya na gumawa ng mali. Kasi yung tatay is grabe makapanakit. Kinuwento ko yung nangyari doon sa alaga ng kapatid ko na nanuntok sa school. Tapos nung nalaman ng tatay pag uwi, binugbog niya malala yung 13 anyos na babae, na bata. Talagang mukha lang yung walang latay. Alam mo yung mag-iisang oras siyang binubugbog. Alam niyo yung kahit ano ipalo sa kanya, steak hanger, lahat-lahat na. Ayan, tapos sinabi ko sa kanya hanggang sana nakulong nga yung amo ng kapatid ko. Tapos ayun, sinumpa niya na or tinakwil niya na yung anak niya na hindi niya na daw anak. Ayan, so kinuwento ko. Tapos ayun, sabi niya baka pwede niyang kunin yung niya, umuwi na lang siya, ganyan. So isip-isip ko, ang mahal ng pamasahe. Tapos pagdating dito, alam ko maano lang yung kapatid ko, may stress lang. So sabi ko sa kanya, hindi pwede kasi yung ID ng kapatid ko tsaka yung passport niya is hawak ng amo. Talagang pinipilit niya, guys. Alam niyo yung hindi siya makamove on. Parang gusto niyang kunin kasi kung siguro iniisip niya kung ano yung ugali ko, ganun yung ugali ng kapatid ko. Ang kasi nagustuhan niya sa akin dito, yung hindi ako pala simangot ba. Kaya pag nakita niya ako nakasimangot, kinakabahan na yan siya. Kasi minsan lang ako sumimangot. Siguro sa 6 na buwan, isang beses lang. Ganyan ako hindi ako mareklamo ba, basta wag mo lang akong punuin, basta wag mo lang akong padaanan ng pagkamaldita mo. Pag trabaho dyan, walang problema sa akin yan, kahit gaano ako nahihirapan, kahit konti lang ng oras na napagitan ba, yung non-stop akong trabaho, walang problema sa akin yan. Wag mo lang talaga akong dabugan, na wala naman akong kasalanan, yung idamay mo ko. Sabi nga ng hater ko, wag ko daw ikwento yung mga ganyan, or sabi ng subscriber ko, wag ko daw ikwento yung mga ganyan. So sabi ko, wala naman yung mukha niya dito, kwento lang, tsaka Tagalog naman to, sabi ko ganun. Tsaka sabi ko, handa naman ako kung ano yung mangyari ko, kung halimbawa makita to ng amo ko, ganyan. Pero magti 3 years na ako, alam naman nila na YouTube ako, kasi minsan nandyan sila sa labas, nakikipag ako, kasi nga naiinis ako pag wala akong upload. Kaya minsan nandyan lang sila, hindi ko din naman napapansin eh. Minsan nga nung birthday ng alaga ko, tapos binigyan ko ng regalo, tapos nagsasalita pa din ako dito kasi akala ko wala pa sila. Tapos biglang nandyan lang pala sila, tapos tuwang-tuwa nung nakita yung regalo. Alam nila nagvo-vlog ako, hindi lang nila ako maanuhan, pero alam talaga nila. And as long as nakikita ng amo ko na dito lang naman ako sa kwarto, ayan. So, alam nga naman, ikwento ko yung sa kapitbahay ko. yung chismis ng kapitbahay. Di, buhay ko talaga to. Ayan. So, nasan na tayo, na palayo na tuloy tayo. So, yun nga, inaano talaga ako ng amo ko na huwag akong umalis, o kaya kung umalis man ako, ipalit yung kapatid ko. Kasi nga, nagustuhan ata nila. Ang lang talaga sa akin dito, ang nahirapan ako sa tulog, walang masyadong tulog, pagkain. Pero, tsaka yung mental ko dito, na-stress ako sa bata, sa totoo lang, guys. Yung alam mo yung niya, iba ugali niya, kahit sabihin mong mabait siya, malambing, oo. Pero pag umabot sa time na napakasalbahe niya, yung masasaktan ka sa salita niya and napakadaya niya, yung nato-torture yung utak ko, kasi nga maglalaro kami tapos biglang mandadaya siya. Ayaw niya magpalamang, okay lang naman. Sa isip-isip ko, hindi itong panalo yung makakapagpasahod sa akin. Pero yung, aside sa talo ka na, yung alam mo yung dinaya ka na, tapos ipapamukha pa sa'yo, na sabi niya, kasi, tingnan mo, natalo ka, kasi ganito yung mo, hindi ka marunong, ganyan. Yung parang, pero sa totoo lang, alam mo na ikaw panalo, dinaya ka lang, hanggang sa, mabubugbog ka kasi yung salita niya ayaw tumigil. And also, halimbawa, pag naglalaro kayo ng bola,
pag ikaw matamaan, masakit guys. Natatamaan ako sa mukha, mainit, masakit. Iniinda ko. Siya isang beses lang siya natamaan ata dito, tas mahina lang naman. Pag siya humataw, malakas, sakit talaga. Tas ako mahina lang ako humataw sa kanya, tas natamaan siya dito. Halos 10 minuto niya nang paulit-ulit na sinasabi yun na mag-sorry ka kasi natamaan mo ako. Yung mapipikon ka na lang hanggang sasabi ko, tigil na natin tong laro na to, punyeta. Buti kong sinadya ko yan. Talagang ganyan yung sagot ko. Maano ka talaga, sabi ko nga, yung utak mo dito, ma-stress ka. Tapos sabi ng boyfriend ko, kasi kinuwento ko sa kanya, sabi niya, papuntahin mo dyan yung kapatid mo. Sabi ko, napansin mo ba ugali ng kapatid ko? Sabi ko sa kanya, yung anak niya nga, konting lang, mali lang. Mabugbog niya talaga yan, malala. Wala siyang mahabang pasensya. Tapos isa lang mo siya dito sa bata. Baka matalo niya yung bata, maitsa niya yan doon sa baba. Matapo niya talaga. Sabi kong ganun. Maiksi yung ng ng kapatid ko, yung pasensya. Ako mahaba-haba pa kahit papano, sa kanya maiksi. Tsaka siya iba siya, nakasimangot siya parati kasi nga hindi naman nakasimangot, pero siya parati nakaganyan. Yan, ganyan talaga yung mukha niya. Minsan nga, nakaganyan pa yan siya, pa yung dila niya. So, sabi ko, hindi talaga ayokong iparana sa kapatid ko yung naranasan ko dito. Kasi yung kapatid ko, kawawa naman yung walang sapat na kain. Tapos, hindi pa naman yan, alam niyo yun, yung ayoko, buti ako matapang. Yung kapatid ko hindi ganun katapang pareho sa akin, na ako kaya kong lumaban. Siya kaya niya namang lumaban pag napuno na siya. Ako kahit hindi ako mapuno, lumalaban ako pag nagrabyado ako. Pero siya hindi. Pero yung alaga niya nga, napikon daw siya, talagang sinabunutan niya daw, pinasok niya daw doon sa kwarto, tas ayan, hinila niya daw. Sabi niya daw ganun. So, yun lang guys. 2 beses na nilang inaano yung kapatid ko. Talagang nainggit din siguro sila kasi pinakita ko sa kanya yung picture ng pag-uwi ng kapatid ko. May dalang scooter ba? Binigay ng amo niya para sa anak niya. So, binitbit talaga yun ng kapatid ko. Tapos, pinakita ko sa amo ko. Sabi ko, ayan, umuwi na yung kapatid ko. Kasi, ngayon yung dating ng kapatid ko, kinabukasan dating ko sa Manila. Ayan, sabi ko, tingnan mo ma'am, na-late lang ako ng konti. Tingnan mo ma'am, binitbit niya pa talaga yung scooter na binili ng amo niya para sa anak niya. Sabi niya, wow, alam mo yun, at least, alam niya na matino kaming tao ba, na alam niya yun, pagtrabaho, kahit siya din naman pag uwi ko, nagpadala yan siya ng mga libro para sa mga pamangkin ko. Tapos kanina, naghuhugas ako ng plato, alam mo yung 3 mangkok lang yung hinugasan ko, dumulas pa yung punyeta talaga na mangkok. Nabasag. Ang mahal pa naman yan, yung Le Creuset na na bowl. Iniingat-ingatan ko yan kasi nakita ko yung presyo niyan doon sa 500 or nasa 300 ata yung isang bowl lang. Kahit nga yung malaki, kaya sabi ng amo ko nung bago ako, tas may malaki sila ditong kaserola ng Le Creuset. Sabi niya, Jen, ingatan mo yan kasi sobrang mahal niyan. Kaya iniingat-ingatan ko talaga. Nabasag ko na nga yung tasa niya na Le Creuset. Din yun bago pa yun, nabasag ko. Tas ito, nasundan na naman kanina. Tas buti na lang, nandito sila. Katabi ko lang din. Lumagapak ngayon, bang! Tapos, nagmura ako, what the fuck talaga kanina. Talagang napamura talaga ako. Tapos, ano ba ako ba? Ay, yung Tagalog ko, nakakaano na. Nagkumod-kumod, alam mo yung nagsasalita ako doon kasi nga nai-stress ako kung bakit ko yun nabasag, frustrated ba. Tapos sabi ng amo ko, Jen, okay ka lang dyan? Sabi ng amo ko, lalaki. Sabi ko, haya, gumanon ako. Tapos pumunta yung amo ko lalaki sa kusina, sumunod yung bata. Tapos doon nakita nila ako na nai-stress. Sabi ko, dumula, sabi niya, okay ka lang, wala kang sugat. Wala naman sir, kaso nabasag talaga. Sabi kong ganun. Tas pumunta yung amo kong babae. Sabi ko, nabasag talaga ma'am, dumulas. Sabi niya, okay lang yan. Wala ka bang sugat? Sabi ko, wala. Kaso nga lang, nabasag. Sabi ko, pasensya na ma'am ha. Sabi ko ganun. Sabi niya, okay lang yan. Ayan. So, nakita niya naman. Alam niya yung sa may lababo, gago talaga. Kung kailan wala akong hinuhugasan, doon pa talaga. Visit. 3 lang yun na mangkok na maliit. Gamit pa naman nila yun. Yun yung nilalagyan ng ng kanin. 3 lang 3
Tapos sinugasan ko ng sabon, dumulas pa, nakakainis. Nakita ng amo ko, malinis yung lababo, as in, kahit na naghuhugas ako, wala kang makikitang kalat. Ayan, kaso dumulas lang talaga. Talagang na-frustrate ako, kasi nga, napakakunti ng hinugasan ko, 3 piraso, nadulas pa, nabasag pa. So, ayun lang guys, na-share ko lang, and thank you for watching, and I love you all. Bye-bye.